may keyboard for review na naman tayo, MAD68HE na merong Gateron switch. I believe Gateron switch ito. Nabili ko to sa discount price sa Lazada, 2,200 lang. Usually mas mahal to eh. Kung mabibili mo siya ng bundle and save or discounted price, kung makakuha ka ng voucher, mas maganda. Yan, ito yung MAD60 natin, right? So base version, ABS plastic, magnetic, naka-amber switch. Meron tayong makapal na PBT keycaps. Mas maganda yung keyboard sa personal. Pag nakita mo na, nahawakan mo na. Yung sa pictures, hindi siya masyadong maganda. But yeah, yung actual keyboard, maganda siya. So 65%, meron tayong arrow keys dito. Meron din pala tayong insert, delete, page up and down na side buttons na may functions. Kumpara dito sa 60%, na wala siya nung mga buttons na yun. Mas compact yung 60%, but you know, lesser functionality yung buttons niya. I prefer the 65% layout. Itong MAD68. Side printed yung kanyang mga characters or legends sa keycaps. Maninibago ka talaga. Hindi ko masyadong trip yung side printed. Mas gusto ko yung basic lang. Nandito lang. Tapos yan, open natin yung keycaps dito. Yan, so ito yung mga keycaps natin. Medyo dry texture yung paint niya. Yan, makapal. Yan yung mga keycaps niya. For comparison, ito yung mga transparent kasi nga shine through tong and may RGB tong 68HE natin. Mapapansin mo mas glossy yung paint coating na base version. O ikukumpara mo naman yung keycaps nito sa Owlife 75. Mas maganda yung sa Owlife 75. Halos pares lang sila ng quality. But yung paint ni Owlife 75 para siyang rubbery feeling, parang may ganun. Ito parang dry na plastic caps. Mas premium pa rin yung feeling ng Owlife 75 para sa akin. So for the switches, I believe sinasabi is Gateron switch to, hindi siya yung dustproof na nakalagay dito. So yung basic na amber switch, sinasabi nila may dustproof, diba? Meron siyang basic cross dyan sa stem, tapos meron din siyang box. Wala namang pagkakaiba sa stability. Wala ring wobble tong MAD60. Napaka firm ng pagkalagay. Parang soldered nga siya na switches eh. Napansin ko super tigas talaga yung pagkalagay ng mga magnetic eh. Hindi ko lang alam, baka sa board lang nito or sa plate lang nito. Yung diretso sa plastic kasi napaka firm ng pagkalagay. So super hirap tanggalin. So kaya hindi ko siya tinatanggal. Super silent, super smooth. Once again, yung feeling ng magnetic keyboard is parang silent switches ng mechanical. Yan. Napaka-smooth. Yan. So, dito, para natin sa MAD60. It's the same feeling. Linear, silent. Yan. Yan. So, once again, dito naman tayo sa Owlife 75. Pansin mo may tunog. Mas may laban yung springs na ginagamit dito. Hindi kasing soft ng magnetic. Kasi parang sinadya yata na soft yung feeling ng magnetic keyboard eh. So, super soft yung pagpindot mo. Kaya mabilis masyado yung madali siyang pindutin and mas mabilis yung response. Yun talaga yung napansin ko sa paggamit ko itong mga magnetic kumpara sa mga mechanical keyboard dito. So, mas dampen yung sound nito. Dahil nga merong mga foam, tsaka meron pang silicone sa ilalim nitong Owlife 75. Itong magnetic keyboard, kahit na itong mas mahal na MAD68HE na may Gateron switch, mapapansin mo, wala siya masyadong dampening in customization. So, yung typing experience nito, medyo flat, tsaka clacky ng konti, but hindi naman siya maingay. Hindi lang siya kumpara talaga sa pre-built custom keyboard na may more customization na nilagay, kagaya nitong Owlife 75. Overall, for the typing experience, mas maganda pa rin yung sa Owlife 75 ko. But very slight lang naman. Yung advantage talaga ng magnetic keyboard is a performance for gaming. Yun lang talaga. I still prefer the sound and typing ng mechanical keyboard. Now, hindi ko lang alam sa mas mahal na mga keyboard, probably yung mga to sa mga Wooting, siguro mas maganda. But hindi natin alam in the future, baka mas improve pa yung dampening, sound profile and typing experience ng mga magnetic, or baka may mas mahal talaga na may ganong experience. Pero sa ngayon, kung i-compare ko tong kunyari itong Owlife 75 na 2,500 dito sa 3,000 or mas mahal na keyboard, magnetic feature lang talaga yung advantage nito, pero mas maganda pa rin yung Owlife 75. Ito, binuboost niya lang yung 8K polling rate, yung accuracy ng fast trigger. So yan, yun yung comparison natin
Yan, so ikakabit lang natin to. Syempre, kakabit natin yan. Yan, pasok lang natin sa butas yan. Meron kunwari siyang parang wooting na look. Yan, para complete na yung look niya. Ayan, so, yan, meron tayong Mad Lions na nakalagay. Ito naman for comparison, ito yung Mad 60 HE natin dati, yung base version. Yan, sa ilalim naman ng keyboard. Meron lang tayong rubber feet dito, wala tayong kickstand. Yan, napaka-grippy. Meron tayong Mad Lions design dyan. Yan, very plasticky feeling. Nasa mga 550 grams. Ito naman, yung base version, 500 grams, 33mm, 34, 25 yung kapal niya dito sa baba. Napakanipis ng keyboard nito actually. Kung ikukumpara mo siya sa Aula F75, 43mm yung kapal. So, let's test the typing experience ng 68, yung Mad 60 na basic version, tsaka yung Aula F75. Ito yung typing sound ni Mad 68 HE. Ito naman yung sa Mad 60. Ito naman yung sa typing experience natin for the Aula F75. Itong blue na backlit na pinili ko dito, ito yung para sa akin the best na backlit kasi mas clear yung mga letters tsaka yung mga characters sa keyboard, makikita mo talaga kasi kakaiba yung kulay nito eh. May black dito tapos may yellow dito. Hindi mo makikita yung legends or characters dito sa may black na part kasi black din yung character pag wala siyang RGB. Kung dito kasi yellow na keycaps, makikita mo yung characters and letters niya, diba? Right, so magagamit mo siya ng maayos. Now, kung hindi ka masyadong sanay sa black na keycaps, hindi mo makikita yung legends kasi nga black din yung parang shine through ng ano niya, ng letters, characters yan, 'di ba? Isang cons yan ng keyboard na to. Mas maganda talaga na i-turn on mo na lang yung RGB. So once again, yung nakita kong RGB na mas clear yung letters niya is yung blue. Yan, makikita mo, 'di ba? Kasi may contrast ng black tsaka blue. May contrast din yung yellow tsaka blue. So makikita mo lahat. Punta naman tayo dito sa software. Pag-click mo ng equipment, makikita mo agad yung keyboard mo. Click natin. So, ayan. Dito sa may other settings, kailangan mong i-update sa version 1.03 para sa DKS tsaka SOCD na update. Kasi pag hindi mo in-update, wala siya nung DKS at SOCD. Rapid trigger. Ito naman yung pinakaunang feature ni Magnetic na gusto natin. So, na pwede mong i-calibrate. So, pwede mong i-select all switches. Yan. Makikita mo may mga check marks yung lahat ng switch o kaya i-deselect mo sila and pwede mo silang i-click isa-isa para baguhin yung activation point ng keys. Yung key reset or activation point pwede mong baguhin. So, itong trigger travel sa key press lang yan. Kung gusto mo ng effect sa pag-press tsaka pag-release mo ng key, dito ka sa rapid trigger. Yan, so ma-adjust mo yan dyan. Kung naka-turn on yan, activated yung rapid trigger or fast trigger mode. I-turn off mo yan, mawawala yan. So, mag-grade out. So, ito lang yung magti-take effect. Yung basic niya naman na key press and reset, nasa 1.50mm naman yan.
2mm yung base ng mechanical keyboard. Hindi mo ma-change yan. Tsaka yung springs ng keyboard is mas malambot kumpara sa mechanical keyboard. Kaya, mafe-feel mo na mas mabilis siyang mag-trigger. Yung trigger travel, yun yung pag-press. Yung reset naman, yung pagbitaw. 0.50mm. Gusto mo i-adjust ng yung pinakamabilis, pwede natin iset sa 0.4. Yung reset din 0.4. Ito yung amber switch natin, yung yellow, diba? Ito, parehas lang din. Yung trigger travel niya is minimum of 0.10mm pa rin, diba? Nagkakaiba lang sila sa fast trigger. So, kung i-adjust mo to sa pinakamababa or pinakamabilis, makikita mo na 0.10mm lang yung pinakamabilis niya. Yung 0.04, I guess, very light lang yung press and meron na siyang actuation. So, ganun lang naman yun. But, ewan ko lang kung kailangan mo talaga ng 0.04mm na rapid trigger o kaya reset. Yung 8K polling rate, yun din yung advertise ni 68. So, yun yung dalawang advantage daw. Kaya mas mahal siya, at least meron kang option na gawin yun sa keyboard mo and wala siya dito sa base version. Napakababa naman ng 0.04mm. Ewan ko lang kung sino bang gagamit niyan. Yung mabilisang games like Osu games, also I believe sa mga shooter games kagaya ni Overwatch 2. Si Overwatch 2 lang naman talaga yung napapansin ko na may super bilis na response pag nagbago ka ng keyboard settings mo. Sa CS2, ban yung SOCD, so parang wala siyang kwenta. Yung rapid trigger, okay. Once again, meron kang option. So, nasa sayo na yan. But, yan yung main advantage nila or main difference nilang dalawa. Now, calibration is the same kung gusto mong i-calibrate. So, i-click mo tong axial alignment. Tapos, magsa-start calibrate ka and then ipipress mo siya ng 3 times. Yan. Tsaka, meron din siyang chart. Parang ganyan. And so, end calibration natin. I-click mo itong display parameters, lalabas yung mga numbers dyan. Hindi ko lang alam kung anong meaning yan, but yan na yung numbers natin. Tsaka yung SOCD, yun yung latest ngayon na yung delay ng reset nawawala. So, pag pindot mo ng key 1 and key 2, nagre-register ka agad. So, kaya feel mo ang bilis-bilis mo, especially na sa games na na-utilize mo yung ganon na movement. Nakita natin yan sa Overwatch 2. So, yun yung pinaka-popular na feature ng magnetic keyboard. Okay, so ganito tayo mag-turn on ng SOCD, diba? Pupunta tayo dito sa advanced key, tapos i-click natin tong change key menu, SOCD title. Yung pinaka-paborito nating ilagay sa SOCD is A and D, diba? Unahan natin i-click yung first key natin, A. Yan, so click natin dyan, din naka-add na yung A. Then, i-click natin to sa key number 2. Tapos, dito tayo sa D. So, yan na yung dalawa nating naka-SOCD. Trigger travel, try natin sa 0.50mm. Yung pinaka-common na pinipili ko dito is last input priority. Kung ano yung pipindutin mo, yun yung susundin niya. Yan, magre-reset siya agad. So, i-ignore niya yung delay. Kung gusto mo mas smooth talaga yung, kung mas mabilis talaga, kasama yung forward and back movement mo, i-add mo rin yung WS. W for forward, then S for back. Then last input priority pa rin, and gawin nating 1mm yung setting, then save natin. Yan, so meron tayong SOCD sa settings natin. Kung mapapansin mo, andyan na. Now, I believe meron ding DKS na feature. Hindi ko lang alam kung saan to ginagamit, or kung may alam kayo kung saan maganda gamitin yung DKS, paalam niyo sa akin para i-test natin yan in the future. Nga, meron din siyang the basic like macro settings. Pwede kang mag-record ng macro dito kung gusto mo. Yan, meron din tayong options for Mac. So, kung Mac user ka, pwede mo rin itong gamitin doon. For performance, meron ka pa rin the basic swap WASD, Mac mode, Winlock. So, hindi mo pipindot ng aksidente yung Windows key. Mas magiging safe yung gameplay mo. Switch to 6 key rollover, false touch prevention, yun pa rin, meron pa rin siya. So, yung lighting effect, once again, eto, meron tong RGB. So, pwede mo siyang ipagpalit-palit. Gusto mong custom, monochrome, yan, single color, pwede. Tapos, pwede mong per key na i-switch kung gusto mo. I-click mo lang yung customize, tapos i-select all mo o kaya deselect all, pwede. Nga pala, sinasabi kasi, kaya hindi masyadong bright yung backlit, naka 50% lang tayo. Kasi pag tinaasan mo daw ng 60% pataas, baka mag-disconnect daw, tsaka may mga issues for latency. I-adjust natin yung brightness niya. Ayan o.
If the brightness is higher than index, unstable phenomena such as disconnection may occur. Please set it carefully. Sabi ng ganun. Pwede mong iset ng 100 kung gusto mo, but to be safe, yung siniset ko siya is below 60%. So, yung sa keyboard, pwede mong palitan yung function ng lahat ng keys dito, pwede mong palitan. Kung gusto mong palitan yung left, down, right, up na keys, gawin mong home button o kaya end button kasi wala naman tong home and end or print screen, pwede mong palitan. Yan, click mo lang and then eto, i-click mo dito sa baba. Kung gusto mo naman ng firmware upgrade, ayan, makikita mo lahat ng keyboard dito. Ito, merong MAD68R. Ito yung Kunlun. Yung keyboard natin, hindi ko lang alam kung saan yan dito. Pero, hindi na ako mag-update kasi updated na kasi yung sa akin. So, baka masira pa natin. Ito naman, may tools for mouse pairing, keyboard testing, tsaka equipment recognition. So, keyboard testing, check natin. Ito yung sa keyboard testing, yan lang naman. I-press mo lang naman yan kung working ba lahat ng keys, gumagana ba, nag-activate ba siya. Yan lang naman. Yan yung lahat ng function ng software niya. So, 0.50mm na fast trigger. Ayan. So, parang basic pa rin yung galaw natin. Ewan ko lang kung effective yung rapid trigger or SOCD function dito sa Marvel Rivals. But, nakikita ko parang ano lang siya eh. Hindi siya kasing bilis gumalaw sa kumpara sa dun sa Overwatch 2 kasi pwede mong i-take advantage yung rapid trigger tsaka SOCD. So, hindi yun banned dun. Ito parang wala yatang ganong feature. Sabi nila sa Valorant din, hindi rin effective yung rapid trigger tsaka SOCD. So, parang wala siyang effect. Ito parang napapansin ko walang effect yung rapid trigger SOCD. Ito kung lumabas sa game, tapos babalik ako. Ito si Rocket. Try natin si Rocket. So, hindi mo mai-utilize yung SOCD or yung fast trigger dito sa game na to kasi wala kang mapapansin, no? Kasi parang hindi siya gumagana. So, hindi siya yung gameplay mismo ng Marvel Rivals. Hindi siya affected kung meron kang mas mabilis na keyboard o hindi. Kasi yung gameplay ni Overwatch 2 mas mabilis talaga. Mas may advantage kapag naka SOCD and rapid trigger ka dito. Mapapansin mo ang bilis ng galaw natin. Ayun, no? Mas smooth talaga yung galaw pag naka rapid trigger and SOCD ka. Pero depende kasi yan sa game eh. Sa Valorant di mo may-utilize yung rapid trigger and SOCD doon. Pero eto, Overwatch 2 pwede. Yung Marvel Rivals hindi rin. Kasi yung gameplay niya ganun na talaga kabilis. Parang standard na talaga yung bilis niya sa ganun. Hindi mo na siya may improve kahit na may mas mabilis ka na keyboard. Advantage yun sa lahat kasi nga kung yung iba may regular na mechanical keyboard, so hindi sila makakalamang talaga kahit na yung kalaban nila may magnetic na naka rapid trigger at SOCD. Ito dito sa Overwatch 2 pwede kang malamangan ng naka SOCD kasi yung pag silip-silip niya tago mabilis. Yun, no? Mabilis. Now, I understand na medyo gimmicks. Feel ko medyo gimmick lang yung 8K polling rate talaga. Kung naka-magnetic ka tapos naka-turn on yung SOCD mo at saka rapid trigger, I believe so parehas lang yung advantage nilang dalawa. Ayan, so let's check into polling rate. Sabi, yung keyboard inspector daw up daw to na pwedeng mag-detect ng polling rate ni keyboard mo. So, hindi ko lang sure kung super accurate to kasi hindi to siya mainstream na app na ginagamit tsaka matagal na tong na-release. But, we'll try and check. Start record tayo tapos pipindot tayo ng maraming keys. Pindot-pindot ko lang ng maraming keys. Yan. And then malalaman niya daw tsaka mariregister niya daw yung polling rate. Now, once again, hindi ko masyadong trusted tong app na to kasi nga, hindi ko alam kung gumagana ba to ng ayos sa lahat ng keyboards, kung calibrated ba siya sa lahat ng keyboards, right? But may mga ilang tao na gumagamit daw dito and then nakikita daw nila kung ano yung polling rate. Ayan, makikita mo may frequency tayo na 1 to 50. So, yan daw, may 1 to 50 polling rate daw tayo dyan.
Now, di ko lang sure talaga kung paano to basahin. Ito yung peak, hindi ko alam. So sa keyboard inspector, ito yung lumalabas. 1,250 lang daw yung polling rate. Hindi daw maabot ng 8,000. Di ko masyadong alam kung paano gamitin tong keyboard inspector. But, ito yung keyboard inspector niya na stats. Ipapalit ko to sa MAD 60, yung basic na amber switch. Yun, 1,000 polling rate lang advertised yun. Yan, so makikita natin, ayan, ito tayo, meron tayong MAD 60 HE, di ba? Yan, yung numbers natin nasa 1,000 tayo. 1,000 rate. So, and then yung isa sa MAD 68 is 1,250 lang yung maximum. But, yan yung lumalabas. Right? 1,000 polling rate tayo. Na lumalabas, kunwari, sa keyboard inspector. Recommendations, marirecommend ko ba tong MAD 68 HE? Is maganda siya for gamers. For gamers talaga yung boosted features niya na 8K polling rate daw. Tapos, meron siyang magnetic features, fast trigger, SOC, DDKS, whatever features na gusto mo. And wala akong napansin na mas maganda to kaysa sa base version. Yan. But, kung gusto mo ng option ng mga ganong features din, ito yung kunin mo. Tsaka mas maganda rin yung look. Pero, for your everyday use, so mas smoother na typing experience actually, mas prefer ko yung mga custom keyboard or pre-build custom na kagaya ni Aula F75. Maganda kasi nga, mas refined na yung build quality nila. Mas matagal na tong nilabas yung mga keyboards na ganito. Has the better experience pa rin when it comes to typing. Yun yung feel ko lang. So, yun lang. Sa susunod na naman, gagawa pa ako ng ibang videos regarding sa mga keyboards ko dito or mouse or whatever gadgets na meron ako. And thank you so much sa panonood. Take care na muna. Bye-bye.